Nagharapan kanina mga opisyal ng LTFRB at ang mga nagtigil pasada pero wala pa rin nakitang solusyon kaya't may part 2 bukas ng transport strike. Nasa frontline balitang yan, Gerard de la Peña. Personal na pinuntahan ni LTFRB Chairman Teofilo Guadis III sa E. Rodriguez sa Quezon City ang grupong Piston habang nagkikilos protesta kasabay ng unang araw ng tigil pasada. Nag-usap sina Guadis at Piston President Modi Floranda para maayos ang gusot at itigil ang transport strike. Kondisyon ng Piston, ibalik na sa kanila ang 5 taong bisa ng prangkisa ng mga jeep na ngayon ay kailangan pang i-renew taon-taon. Pero para magkasaysay ito, kailangang ibasura ang mandatory franchise consolidation o yung pagsasama-sama ng individual na prangkisa para umanib sa isang kooperatiba o korporasyon na deadline na sa December 31. Kasi anong saysay nung prangkisang 5 taon kung ikaw naman naka-deadline, kung hindi ka naman makakapag-rehistro, hindi ka makapag-rehinyo ng iyong mga prangkisa, walang saysay. Yung 5 taon, saan namin gagamitin yung prangkisa kung wala na kaming jeep? Sabi ni Guadis, pag-aaralan ng hiling ng grupo. Walang iwanan. Ibig sabihin niyan, etong buwan na to, bago magtapos to, tapos lahat yung mga issues nila, yung pwede namin ibibigay po namin sa kanila. Pero matapos ang usapan, nagdesisyon ng grupo na tuloy ang tigil pasada. Puro raw kasi pag-aaral lang ang sinabi ng LTFRB. Kanina, maagang humiga sa kalsada ang mga tsuper ng grupong Piston sa Monumento Circle bilang protesta sa PUV modernization. Napakamahal daw ng presyo ng modernized jeep na aabot sa 2.8 million pesos na ikababaon nila sa utang. Kung may nagprotesta, may ilang tsuper naman sa Philcoa, Quezon City ang bumiyahe muna para may kita bago sumali sa strike. Ikot lang kami ng mga 2 hanggang 3 ikot lang siguro, pangkain. 80 jeepney drivers at operators naman na biyaheng Guadalupe Leon Ginto sa Maynila ang hindi talaga bumiyahe. Hindi raw makatarungan ng phase out dahil gumagastos naman sila sa maintenance ng mga jeep. Dahil limitado ang mga jeep, inagahan ng mga commuter ang biyahe. Ang ilan, napilitang mag-tricycle. Tagal ko nag-antay, umaalis ako ng bahay, pag nasa way, nag-aantay na ako ng jeep. Dati-rate, 5 minutes lang nakakasakay na ako. Ngayon, mag-1 oras na ako nag-aantay. Higit 10 ruta sa Metro Manila ang apektado ng transport strike. Kabilang ang ilan sa Pasig, Pateros, Taguig, Guadalupe at Marikina. Kasama rin ang ilang ruta sa Novaliches sa Quezon City, Maynila at Parañaque. Pero wala raw yung epekto ayon sa MMDA. Sa halos 700 sasakyan sa libreng sakay, mahigit 6 na pulang ang nagamit. Baka nga po normal Monday morning rush hour foot traffic lamang ito. Kanina, bumisita si Vice President Sara Duterte sa MMDA headquarters para tingnan ang sitwasyon ng tigil pasada. Ipatutupad namang muli ang number coding scheme kahit na hindi promeno ang piston sa tigil pasada. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.